Ngayon ko tutupdin ang kahingian mo, na ipinangako ko sa iyo sa huling sulat noong Sa mga panahong itong itinira ko sa syudad, ay marami ang dumarating na bata na ipinagkakatiwala ng magulang sa aking maestra at ipinagbibilin na pagpilitang makatalastas ng 3 dakilang katungkulan ng bata na isinaysay ko sa iyo. Sa mga batang ito na ang iba'y kasing gulang mo at ang iba'y humigit kumulang dyan, ay napagkikilala ang magulang na pinagmulan sa kani-kanilang kabaitan o kabuhalhalan ng asal. Sa karunungang kumilala sa Diyos o sa karangalan, ay nahahayag ang kasipagan ng marunong na magulang na magturo sa anak o ang kapabayaan. Sa mga batang ito, ang iba'y hindi marunong ng anumang dasal na nalalaman sa doktrina Kristiyana na para baga ng Ama namin, sumasampalataya, punong sinasampalatayanan na sa kanilang edad 10 ay dapat nang maalam na ang bata. Kaya hindi makasagot sa aming pagdarasal o makasagot man, ang iba'y hindi magawing lumuhod o di matutong umanyo ng nauukol bagang gawin sa harapan ng Diyos. Sa pagdarasal namin ay naglulupagi, sa pagsimbay nagpapalinga-linga, sa pagkain ay nagsasalaula, sa paglalaro'y nanampalasan sa kapwa-bata. Napatid ang huli kong sulat sa pagsasaysay ng tapat na kaasalan na sukat sundin sa loob ng simbahan. Ngayon ipatutuloy ko. Marami ang nakikita sa mga babaeng nagsisipasok sa simbahan na lumalakad na di nagdarahan, nagpapakagaslaw at kung marikit ang kagayakan, ay nagpapalingap-lingap na aking tinitingnan kung may nararahuyo sa kanya. Marami ang namamanyo ng nanganganinag, nakabingit lamang sa ulo at ang modang ito ay dala hanggang sa pakikinabang at pagkukumpisal. O Peliza, napasaan kaya ang galang sa santong lugar? Napasan kaya ang kanilang kahinhinan? Di yata't lilimutin na ng mga babaeng Kristiyano yaong utos ng simbahan pakundangan sa mga angheles? Di yata't hanggang sa kumpisalay dadalhin ang kapangahasang di nagpipitagang itanyag ang muka sa saserdote? Sa 7:00 kami makasimba na, ay kakain kami ng agahan, pagkatapos ay maglilibang-libang o maghuhusay kaya ng kani-kaniyang kasangkapan, sapagkat ang kalinisan at kahusayan ay hinahanap ng mata ng taong nagising at namulat sa kahusayan at kalinisan. 8:00, gagamit ang isa't isa ng aklat na pinag-aaralan. Ang iba'y darampot ng pluma, tintero at ibang kasangkapang ukol sa pagsulat. Magdarasal na sumandali bago umupo sa pag-aaral, hihinging tulong sa Diyos at kay Ginoong Santa Maria at nang matutuhan ang pinag-aaralan. Mag-aaral hanggang 10:00, oras ng pagleleksyon sa amin ng maestra. Pagkatapos, magdarasal na ng rosaryo ni Ginoong Santa Maria. Pag nakadasal na ng rosaryo, ako'y nananahi o naglilinis kaya ng damit at pag kumain ay ginagayak ko ang serbilyeta. Linilinis ko ang tenedor, kutsara at kutsilyo na ginagamit sa lamesa. Ang lahat ng ito'y kumakita ng maestrang marumi, kami pinarurusahan. Pagtugtog ng 12:00, oras ng aming pagkain ay pasa sa mesa kami. Lalapit ang isa't isa sa kani-kaniyang luklukan, magbebendisyon ng maestra sa kakanin. Kaming mga bata'y sumasagot na nakatindig na lahat. Ang kataway matuwid at iniaanyo sa lugal. Si Honesto at ako ay nagpapasalamat sa iyo sa matataas na hatol na inilalaman mo sa inyong mga sulat. Kung ang batang ito ay may kita mo disin, ay malulugod kang di hamak at mawiwika mo na ang kanyang mahinhing asal ay kabati ng onesto niyang pangalan. Masunurin sa ating magulang, mapagtiis sa kapwa-bata, hindi mabuyo at pakikipag-away. At mga pangungusap na hindi katwiran, mawilihin sa pag-aaral at sa pananalangin. Pagka umaga ay mananaog sa halamanan, pipitas ng sangang may mga bulaklak, pagsasalit-salit ang iba't ibang kulay. Pinag-aayos ginagawang ramilyete, inilalagay sa harap ng larawan ni Ginoong Santa Maria, isang asusena, ang inuukol sa iyo. Isang liryo sa akin pinaghahayin. Sa reyna ng mga birhenes ay Naisulat na sa iyo ang madlang kahatulang ukol sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon susunod ko ang nauukol sa sarili nating katawan.
Sabihin mo kay Ernesto na bago pumasok sa eskwela ay maghihilamos muna. Suklaying maayos ang buhok at ang mga barot sa lawal na gagamitin ay malinis. Ang kuko ay huwag pahabain sapagkat kung mahaba ay pinamumugaran ng dumi at nakakarimarim. Bago mag-almusal, ay magbibigay muna ng magandang araw sa magulang at magpapasalamat sa Diyos. Kung madurumhan ang kamay, muka, o damit ay maglilinis muna bago pumasok sa paaralan at makikipag-usap sa kapwa-tao ng may paggalang.